Hindi mo na kailangan manually maghanap ng mga trending videos, gumawa ng script, or even gumawa ng thumbnail. Meron na nga tayong AI tool para dyan. Instantly dadali ang workflow mo at bagay na bagay ito para sa mga beginners. At throughout this video, i-reveal ko pa yung mga practical ways kung paano mo mayu-utilize itong tool na ito. So ito nga ang imini.com. Ito yung gagamitin nating tool sa paggawa ng mga videos. Login ka lang dito, then gamitin mo lang ang Google account mo. So, napakaraming pwedeng gawin ni iMini. Pili ka lang dito sa skills, and you can see meron siyang iba't ibang set of skills from illustration, viral analysis, presentations, as in marami talaga. If content creator ka, ang una mong gagawin is pumili ka dito. Click mo lang tong sa viral analysis, view more, and then click mo tong viral content analysis expert. Ngayon naman, nakaset na yan, hanap tayo ngayon ng mga video sa YouTube na nasa niche mo. Once na maghahanap ka ng mga niche or ng mga trending video sa niche mo, make sure na naka-incognito ka. Kasi, para fresh yung mga data na lalabas or ibibigay sa'yo ni YouTube. So, kapag nandito ka na, mag-search ka lang ng specific keywords na nasa niche mo. For example, AI yung content ko. So, search ka lang dito, AI tool. Yan. So, kung ang niche mo ay about comedy or about blog, so maghanap ka lang din ng mga ganong title or ganong keywords. Yan, as you can see, ito, meron tong 770,000 na views. So, possible to. So, for this example, ito yung gagamitin natin. Copy lang natin tong link na to. And then, balik tayo dun sa ating iMini. So, dito sa iMini, lagay mo lang, analyze, then paste mo lang yung link. Then, ang gagawin niya, analyze niya ito sa perspective ng isang expert. Then, antay mo lang yan. Then, hintay mo lang matapos itong running time. So, yun, after few minutes, generate na yung analysis. As you can see, napakaraming angle na ina-analyze dito. So, iba't ibang part ng video yung ina-analyze. Makita nyo? Yan. Napakarami niya to the point na nakaka-overwhelm siya. So, gawin mo lang, simplify. Yan, ito yung sample na prompt na pwede mong ilagay. And then, papasimplihin niya na tong initial na result. Para daw magaya natin yung video, ang gagawin lang daw natin are simulan natin sa ganitong intro na there are dozens of AI tools but choosing the right one can take months of trial and errors. So, yan. And then, nandito na yung pinaka-key kung paano natin magagaya yung video na to. So, ayan, kailangan naka-categorize. Ito na yung mga kailangan mo para magawa yung video na yon. Gawin mo lang dito. Ngayon naman na okay ka na doon, pili ka lang ulit ng specific skill dito. Then, piliin mo tong hook analyzer. Gagawa naman ako ng script or hook para naman sa aking Filipino audience. Kasi nga, itong video na to, itong in-analyze niya is English. Kaya gagawin natin siyang in Filipino. Kasi nga, ang audience ko is Filipino. Ikaw din, i-tailored mo yung script mo sa audience mo. Kung English, English. Kung Tagalog, Tagalog. So, ayan. So, ito daw yung kanyang sinuggest. Hindi mo kailangan ng 10 AI tools. Kailangan mo lang malaman kung alin ang tama para sa bawat trabaho. So, ayan. Ito yung possible hook na gagamitin natin. Ngayon naman, na may hook ka na, ano pang sunod? Script. Pwede ka na rin gumawa dito ng script para sa YouTube video mo or sa video na gagawin mo. Parang gagawin mo, babasahin mo na lang siya. Hindi ka na mag-iisip on the spot. Kapag may hook ka na, dito mo i-type yung next prompt para naman sa script. Antayin mo lang din dyan. Then, mag-generate na siya ng script na tailored sa audience mo sa language na gusto mo. So, ayan, nag-generate na siya ng script. Hindi mo kailangan ng 10 AI tools. Ang kailangan mo ay malaman ang ilang tamang tools, framework. Ayan. So, you can see, sobrang detailed niya. Ayan, no? Sobrang haba niya. To the point na magagawa mo na yung isang video. Gagawin mo na lang, haharap ka sa camera, babasahin mo to, lagay mo sa teleprompter. And then, ayun, makakagawa ka na kagad ng YouTube video. So far, nagagawa na natin is makahanap ng viral video, ng hook, ng script. At syempre, pag may video ka na, ano pa bang kailangan mo? Thumbnail. Itong thumbnail, ito yung makikita ng mga tao. Once na nag-i-scroll sila sa YouTube, ito yung makikita nila. Kaya make sure na maganda yung thumbnail. Gagawin mo lang, pili ka lang dito ng skills, illustration design, then kung makikita mo itong viral cover maker. So ito,
yung sample na prompt na nilagay ko. Tingnan natin yung gagawin niya. Kung gusto mong maging mas personal, pwede ka maglagay ng picture mo. So, insert mo lang yung picture mo dito, then pwede niya nang ilagay yung picture mo doon sa thumbnail. Pero dahil nga example lang to, gagawin ko muna is yung without portrait. So, ito na nga yung thumbnail na nagawa niya. As you can see, presentable siya and nakafocus sa context. Yun ang purpose ng thumbnail. Kailangan ng thumbnail is hindi lang maganda ang design, kundi naiintindihan ng mga tao dapat. Kasi, kahit gano'n yung kaganda, kung wala namang context or walang meaning, mag-scroll away pa rin yung mga tao, yung mga audience mo. Kaya make sure na naiintindihan nila yan. Yan ang pinaka-goal ng thumbnail. Kasi, nagre-resonate ito dun sa ating title or dun sa magiging video. Kaya make sure na maayos itong thumbnail na gagawin mo. Gumawa nga pala ako ng group na kung saan pwede kang magtanong, pwede kang matuto sa mga kapwa mo Pilipino. Join ka na sa Pinoy AI Learners Hub sa Facebook, libre lang dito at marami kang matututunan tungkol sa AI. And napakarami pong pwedeng gawin dito sa iMini. Tulad sa design. If you have a Facebook page or other social media, pwede kang gumawa dito ng mga pang-post. For social media, pili ka lang. Kung kailangan mo ng pang-post sa Facebook, ayan, dito lahat yan. For example, ito, pwede mo itong gamitin. Use template mo lang. Tapos, pwede mo siyang i-customize. Like, pwede mo siyang lagyan ng picture mo. Sige, lagyan natin siya ng picture ko, example. So, ito nga, lagyan tayo sample. Yan. So, i-replicate niya yung design, and then lalagay niya yung paste ko. So, pwede mo itong gamitin pang post sa social media mo later. So, ayun, nakapag-generate na siya ng pang-post. Siyempre, pwede mo itong lagyan ng name mo, ng title, or ng mga information mo. Itatype mo lang din siya dito para mas maging customized yung mga information. So, you can see, mas gaganda yung picture mo pag mas maayos na angle yung pinost mo or yung inattach mo dito. Kasi yun yung gagamitin ni AI para ilagay dito sa mga template na ito. And other than that, napakarami pong pwedeng gamitin sa iMini. Ngayon nga, para sa bonus reveal, pwedeng gamitin si iMini to make short film. For example nga, gagawa ka ng short film about Lego. Sabihin natin Lego. Yan. Ito magiging sample prompt na ibibigay niya sa'yo. Create a 22 second. Ayan. So, nandito lahat ng information. So, pwede naman i-customize mo ito. Hindi mo lang susundin yung binigay sa'yo. Kung gusto mo mas maging customize yung story, pwede kang mag-type dito na gawin ang story na ganito. And then, tsaka gawing prompt para dito sa ganitong art style. Pero dahil nga example lang to, hindi na natin papahirapan yung prompt. Gagawin natin 22-second video lang ito. So, yan. Turn lang. Then, magra-run na yung ating agent. And, gagawin niya na yung video. Then, ang magiging result na ito, magkakaroon tayo ng video. And then, nandito na yung story analysis. Pag okay na yan, lagay mo lang dito yung confirm. So, ito nga yung naging sample output niya sa naging ginawa nating Lego na video. Ito nga yung sample. As you can see, para talaga siyang for movie. Ganun kaganda yung naging generation niya. Isipin mo na lang, 4-second clips lang ito. Paano kung gumawa ka ng mga 1-minute video, 3 minutes video? Isipin mo, AI na lahat ng gagawa na yan. Ang gawin mo lang para makagawa ka ng short film is gawin mo siyang scene by scene. Kuwari, itong scene na to, generate mo yung video na yan. Scene 2, ito yung gagawin. Scene 3. And then, compile mo lang yung mga clips na yun and magkakaroon ka na kagad ng short film. Kung makikita mo naman yung quality ng generation, sobrang ganda. Play pa ulit natin ng isang beses. Yan. Ikaw na ang bahala mag-decide kung paano mo siya i-maximize. Ngayon na natutunan mo na kung paano gamitin si iMini para mapadali ang paggawa ng mga YouTube videos, alam mo ba na marami pang kayang gawin sa AI? At baka hindi mo pa yan alam. Kaya ginawa ko tong video na to para sa'yo. Panoorin mo na ngayon dahil di mo alam kung kailan ulit ito lalabas sa feed mo.